may gusto lang po akong linawin. Sa nangyari po sa press conference kanina, alam ko po na iba-iba tayo ng opinyon. At marami po kaming nabasa mga komento po. Hindi po namin binabawi ang kung ano man ang sinabi ng aking ina, ang aming ina. Kami po ay maninindigan na talagang ang Pangulong Aquino o ang gobyernong ito ay wala po talagang naibigay po sa aming tulong. May nabasa pa kaming isang komento na ang sabi ng Pangulo ay hindi daw siya ang lumikha ng problema namin. Sino po ba ang lumikha? Kami po ba? Yung kapatid ko po ba na nangarap lang? Sino po ba ang lumikha ng problema namin ito? Hindi ba kung meron lang ditong trabahong matino, kung meron lang ditong maayos na sweldo o malaking sweldo, maiisip ba ng mga OFW ang magpunta sa ibang bansa? Hindi po talaga. Ako rin po ay nag-ibang bansa sa Bahrain. Dahil sa kahirapan po talaga ng buhay namin. Pero bumalik po ako dahil sa nangyari po sa kapatid ko. Natakot po siya na baka mangyari din sa akin yung ganun na nangyari sa kanya. Kaya bumalik po ako, hindi po ako nagdalawang isip nang sabihan ako ni Mary Jane na ate, umuwi ka na lang. At yun din po ang kanyang kahilingan ngayon sa akin na wag na akong bumalik. At susundin ko po siya. Dahil ang sabi niya, kahit mahirap lang ang buhay natin, basta tayo ay sama-sama, ay dapat makontento na tayo sa kung ano ang binigay ng Diyos sa atin. Kaya kami po, sa binitiwan pong salita ng aking ina kanina sa press conference, amin po yung paninindigan talaga na maniningil po kami sa gobyernong ito. At hindi po kami titigil hanggat hindi po namin makamit ang katarungan po para kay Mary Jane. Dahil wala pong iba, walang ibang may kasalanan dito kung bakit nararanasan ng kapatid ko ang makulong doon, ang malayo sa kanyang dalawang anak, ang malayo sa aming mga kapatid niya at sa aming mga magulang, kundi ang gobyerno ni Pangulong Aquino, kundi itong gobyerno na walang maibigay na sapat na trabaho para sa ating mga Pilipino. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat dahil kahit hindi nyo kami kilala, ay nandito kayo na sumusuporta kay Mary Jane. Nagpapasalamat kami sa lahat ng grupo na talagang nagpuyat, nagpagod, at na magdamag na nagdarasal po para mailigtas si Mary Jane. Na siya naman po talagang naging dahilan po ng pagbabagong isip ni President Widodo. Hindi po totoo na si Presidente Aquino ang naging dahilan kung bakit nabago ang sitwasyon. Sa huling minuto nabaligtad. Sa huling minuto nabago ang isip ni Widodo. Bakit? Dahil sa ating mga panalangin. Sa ating walang sawang pagkilos. Sa ating patuloy na pakikibaka, sa ating pakikipaglaban, sa ating mga prinsipyo, sa ating lahat. Kaya si Mary Jane ay nananatiling buhay hanggang sa ngayon. At dahil din sa ating lahat, ay naniniwala kami na si Mary Jane ay uuwi sa Pilipinas. Hindi matatapos ang taong ito, makakapiling na namin siya,
natin siyang lahat. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyo. At sa mga hindi ko, kung meron man po kaming nakalimutang pasalamatan, basta nagpapasalamat po kami sa inyong lahat. Hindi ko po kasi alam, kabisado yung mga grupo-grupo. Ang alam ko lang ay Migrante, Gabriela. Hindi ko po kabisado yung, sa totoo lang, hinihingi ko po talaga yung listahan ng lahat ng grupo at gusto ko kayong isa-isahin na pasalamatan. Pero wala pa po kasi sa akin yung listahan na yon. Pag po kayo mag-alala, isang araw po talaga, paghawak ko na yon, kahit pa ulit-ulit, wala po kaming sawa na pasasalamatan kayong lahat. Yun lamang po at mabuhay! Mabuhay ang sambayan na Pilipino! Salamat po. Sigaw ng migrante! Noy! Noy! Resign! Sigaw ng migrante! Noy! Noy! Resign! Sigaw natin lahat mga kababayan! Noy! Noy! Resign! Noy! Noy! Resign! Noy! Noy! Resign! Noy! Noy! Resign! Si Mary Jane Veloso po ay kapwa nating manggagawa, kapwa ina,